Ito po mga kailangan nating sangkap. 2 cups brown sugar, 1 cup evaporated milk, 1/2 cup oil, 1 egg, 1/4 cup butter, 1/4 cup milk powder, 3½ teaspoon baking powder, 1½ teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon salt, 3/4 teaspoon red food color, 1/8 cup cocoa powder, and 600 grams all-purpose flour. Tara po, simulan na natin. Sa isang bowl, pagsamahin po natin ang oil, butter at brown sugar. Ilagay na rin po natin ang salt, milk powder, food color at cocoa powder. Sa powdered milk po, any brand pwede nyo gamitin. Kahit po yung maliit na sachet na 33 grams, pwede po yun. Sa red food color naman, pwede rin kayong gumamit ng liquid or gel. Depende na po sa tapang na kulay na gusto nyo. Ilagay na po natin ang evaporated milk at haluin po nating mabuti. Ilagay na rin po natin ang 1 whole egg at haluin pong muli. At pagkatapos, ilagay na rin po natin ang baking powder at baking soda. Sa proseso pong ito, kailangan nating haluing mabuti para makasigurado tayo na matunaw yung baking powder, lalo na po yung baking soda. Kasi ang baking soda po ay mapait kapag may naiwan tayong buo-buo at napasama sa harina. At panghuli, ilagay na po natin ang flour. Marahan lang po nating haluin. Hanggat wala na po kayo nakikitang puti-puting harina, pwede na po yan. Iwasan po natin na ma-overmix. I-rest lang po natin ng 30 minutes or pwede nyo rin po muna ilagay sa ref. I-ready na po natin yung pan na gagamitin. Lagyan po natin ng oil para hindi dumikit ang ating crinkles. Sa powdered sugar naman po, sinasala ko po muna ito bago gamitin para maging pino. Para naman po sa mabilisang trabaho, ganito po ang ginagawa ko. Maglatag lang po tayo ng konting powdered sugar para hindi dumikit sa ating mga kamay. Iniroroll ko into lag, then kinakat ko at binibilog ko lang ng mabilis. Roll po uli sa powdered sugar at ilagay na po sa baking pan. Depende na rin po sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo gawin. Kung gusto nyo po gumamit ng timbangan para pantay ang laki ng bawat isa, pwede naman po. Sanay lang po ako sa ganitong proseso at isa pa, hindi naman po nagkakalayo ang sukat at laki ng crinkles na ginagawa ko. Tandaan po natin na pagka-roll nyo po sa powdered sugar ng crinkles, i-bake nyo po kaagad para hindi po natutunaw ang powdered sugar bago pa lang isalang sa oven. I-bake na po natin sa preheated oven 180 degrees Celsius for 8 to 10 minutes. Ito na po ang ating red velvet crinkles. Ipakita ko po sa inyo ang pagka-soft and chewy na nagawa kong red velvet crinkles. Ayan, kita nyo po ang pagka-moist ng ating crinkles. Hindi po yan hilaw. Para po sa akin, yan ang tamang-tama at sakto sa luto. 8 minutes ko lang po yan niluto. Magkakaiba po tayo ng gamit na oven. Kaya siguraduhin nyo po na hindi nyo po ma-overbake. Kasi cakey or matigas or parang tinapay na po ang kalalabasan kapag overbake. Sa recipe po na ito, nakagawa ako ng 125 pieces na ganito ang size. Kung susumahin, ang total na nagastos ko dito, kasama na po ang electricity at pagod ko, 158 pesos and 70 centavos o gawin na po nating 160 pesos. Hindi pa po kasama ang container o tub na paglalagyan ko. Gagamit po ako dito ng clear pack na 4½ by 4½ ang size. 6 pesos po ang isa nito. Makakagawa po ako ng 8 packs na 15 pieces ang laman, yung 48 pesos na halaga ng clear pack, saka ko po iaado sa puhunan ko na 160 pesos. Ang total costing po ay umabot ng 208 pesos. Pwede ko po ito ibenta ng 55 hanggang 60 pesos per pack. Ibig sabihin, kikita po ako dito sa recipe na ito ng 233 hanggang 273 pesos, lampas pa po sa puhunan natin. Tandaan po natin na ang presyo at kita ng ating produkto ay nakabase sa dami at kalidad ng mga ingredients sa ginagamit natin at sa lugar kung saan natin ito ibebenta. Mga kabahay, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po!